Hindi alam ni Joanne na sa mismong bahay na inaakala niyang magiging tahanan ng kanilang bagong pamilya, unti-unting mabubuo ang isang lihim na relasyon sa pagitan ng kanyang mister na si Jeric at ng sariling ina na si Lydia. Magsisimula ang isang kwento ng pagtataksil na mag-iiwan ng sugat at magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Dear Miss Callie, bagong kasal pa lamang sina Jeric at Joanne. Ramdam pa nila ang kilig ng pagiging mag-asawa. Pero dala ng kakapusan at pag-iipon, napagdesisyonan nilang tumira muna sa bahay ng ina ni Joanne. Si Lydia, isang byuda. Si Joanne ay 24 years old pa lamang. At si Jeric naman ay 29 years old na. Isang guro sa pampublikong paaralan si Joanne, samantalang walang trabaho si Jeric. Maganda ang bahay. Tahimik lamang at may malawak na bakuran. Doon sila pansamantalang magsisimula ng kanilang buhay mag-asawa. Para kay Jeric, malaking pasasalamat na rin na may matutuluyan sila habang hindi pa sapat ang kanilang ipon para makahanap ng sariling tirahan. Han, mabuti na lang at pumayag si nanay mo na dito muna tayo. Ang gaan sa pakiramdam. Sabi ni Jeric kay Joanne habang nag-aayos sila ng kanilang kwarto sa ikalawang palapag. Ang hirap-hirap pa naman sa boarding house natin. Bukod sa sobrang init, napakaliit pa. Parang hindi tayo makahinga. Ngumiti si Joanne. Oo naman. Hindi naman maramot si mama eh. Isa pa, mag-isa lang siya dito simula nung mamatay si papa. Masaya siya na may kasama. At totoo nga. Pagkababa nila nun, nadatnan nila si Aling Lydia na nagluluto ng hapunan. Nakasuot lang to ng simpleng sando at leggings. Pero kapansin-pansin ang kinis ng balat at fit na pangangatawan para sa isang byuda na nasa late 40s na. Anak, Jeric, kumain na kayo pagkatapos yung mag-ayos. May tinola akong niluto, magugustuhan niyo to. Masarap to. Bati ni Lydia na may ngiti na tumingin kay Jeric. Salamat po. Sagot ni Jeric na medyo nahihiya pa sa umpisa. Habang kumakain, ramdam ni Jeric ang pagiging maalaga ng ginang. Panay ang abot nito ng ulam, ng sabaw at panay ang kumustahan. Pero may isa pang bagay na hindi maiwasan ni Jeric na mapansin. Ang kagandahan ni Lydia. Kahit nasa edad 49 na, halatang alaga nito ang pangangatawan. Makinis ang balat, maputi at sexy pa ring tingnan, kahit na mapapansin na rin ang iilang kulubot sa balat nito. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga. Nagising na si Jeric sa ingay ng musika mula sa may sala. Lumabas siya ng kwarto at bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Lydia, nakasuot ng sport bra at fitted na leggings, sumasayaw ng Zumba sa harap ng TV. Bawat galaw nito ay punong-puno ng enerhiya. At sa liwanag ng umagang sumisilip sa bintana, mas lalong lumutang ang makinis at fit na katawan ng ginang. Hindi alam ni Jeric kung bakit napako ang tingin niya dito. Para bang hindi niya inaasahan na sa edad ni Lydia, ganun pa rin to ka-fit at ka-sexy. Good morning, Jeric. Bati ni Lydia nang mapansin siya. Pawis na pawis to. Pero tila lalo pang gumanda ang itsura. Maaga ka rin palang nagigising. Gusto mo bang sumali? Medyo nabigla si Jeric at agad umiwas ng tingin. Hindi na ho. Wala po akong alam dyan. Natawa si Lydia. Walang alam. Okay, sige. Pero dapat, sa ibang bagay maalam ka ha? Nakangiti nitong sabi sa kanya na tila ba may ibig sabihin. Napatango na lamang si Jeric. Pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang
kakaibang init na nagsisimula ng umusbong. Pinilit niyang bumalik sa kwarto at magbihis na lang para hindi na tumagal ang pagkakatingin niya sa matanda. At sa mga sumunod na araw, naging parte na ng routine ni Lydia ang Zumba tuwing umaga. At kahit pilit iwasan ni Jeric, hindi niya maiwasang mapansin to sa tuwing dumadaan siya sa sala. Lalo na tila mas nagiging kampante si Lydia sa presensya niya. Madalas tong nakafit na damit, litaw ang hubog ng katawan na para bang nananadya. Jeric, halika tikman mo tong shake na ginagawa ko. Wika nito pagkatapos. Pampalusog to at healthy. Alok ng ginang. Pawisan pa to, pero maganda pa rin ang aura. Kinuha naman ni Jeric ang baso at tinikman yon. Salamat po. Ang sipag niyo talaga, no? Ngumiti si Lydia. Kailangan eh. Ayokong tumanda na parang mahina at sakit-sakitin. Mas masarap pa rin sa pakiramdam na inaalagaan mo yung sarili mo. Tingnan mo ko, hindi ba't fit na fit ang katawan ko? Habang pinagmamasdan ni Jeric ang ginang, unti-unti niyang naiisip. Ibang klase pala ang ganda ng ginang. Hindi lang basta sa pisikal, kundi may hatid na karisma at kumpiyansa na bihira niyang makita sa mga kaedad nito. At doon nagsimulang mabuo ang isang lihim na tensyon sa isip at damdamin ni Jeric. Hindi niya to maamin kahit kanino, lalo na kay Joanne, pero alam niyang may kakaiba siyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya si Lydia. Isang gabi, habang sabay-sabay silang nanonood ng TV, napansin ni Jeric na nakatulog na si Joanne sa may sofa. Si Lydia naman, tahimik lang na nakaupo sa tabi nila. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Saglit silang nagkatitigan. At doon naramdaman ni Jeric ang kakaibang kilabot sa kanyang dibdib. Isang tukso na hindi niya dapat maramdaman. Tumingin sa kanya si Lydia at bumulong. Alam mo, Jeric, mabait ka. Mukhang swerte ang anak ko sa'yo. Naku swerte din naman ho ako kay Joanne eh. Pero sa halip na gumaan ang pakiramdam ni Jeric, mas lalo lamang bumibigat yun. Dahil alam niya, nagsisimula na niyang itago ang kaba sa loob ng kanyang dibdib. Isang gabi matapos ang hapunan, naunang umakyat si Joanne sa kanilang silid. May inatupag pa itong school module na dapat tapusin sa trabaho. Naiwan si Jeric sa kusina upang magligpit ng mga plato. Jeric, ako na dyan. Huwag ka nang maghugas, ako na. Sabi ni Aling Lydia habang lumalabas ng kwarto bitbit ang maliit na tuwalya. Bagong paligo to at ang buhok niya ay basa pa. Nakasuot lang ng simpleng duster na hanggang tuhod. At amoy na amoy ni Jeric ang halimuyak nito. Napakabango. Ayos lang ho. Para naman may ambag ako dito. Sagot ni Jeric, medyo nahihiya, pero patuloy na sa pagkuskus ng plato. Lumapit si Aling Lydia at tumayo sa tabi niya. Hindi ka naman yata sanay sa gawaing bahay. O baka naman si Joanne ang laging gumagawa sa boarding house niyo, ha? Napangiti si Jeric. Hindi naman po. Sa totoo lang sa boarding house dati ako talagang nagluluto at naglilinis. Pero mula kasi nung tumira kami dito, hindi na ho ako nakakapagluto dahil po sa inyo. Masarap po kasi talagang luto niyo. Si Joanne kasi, hindi ho marunong magluto yun eh. Napatingin si Lydia sa kanya at natawa ng mahina. Talaga ba? Masarap ang luto ko. Ikaw ha, binobola mo na ako. Hayaan mo, ipagluluto pa kita ng gusto mo. Ano bang paborito mo? Sinigang ho, yung maasim. Parang kayo, may asim pa. Nagkatinginan sila saglit at hindi maipaliwanag ni Jeric ang init na nararamdaman niya. Lalo na't amoy na amoy pa niya ang sabon na gamit nito. Agad niyang binaling ang mata sa plato para hindi siya mahalata. Pagkatapos nun,
Sabay silang lumipat sa may sala. Tahimik na ang bahay. Umupo si Lydia at inabot ang remote ng TV. Gusto mo ba ng palabas o kwentuhan na lang tayo? Ani ng ginang. Umupo si Jeric sa kabilang sofa. Kwentuhan na lang po tayo. Nakatulog na ho si Joanne eh. Ah, ganun ba? Tugon ni Lydia habang ini-stretch ang kanyang mga braso. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako sanay na may kasama dito. Simula nung mamatay yung asawa ko, halos ako nilang palagi ang mag-isa dito. Hindi naman kasi naglaalagi dito yang si Joanne. Narinig ni Jeric ang lungkot sa boses ng ginang. Siguro ho, mahirap mag-isa sa ganito kalaki na bahay no? Parang napakalungkot. Tumango si Lydia at ngumiti. Oo, kaya nga nung sinabi ni Joanne na dito muna kayo titira, natuwa talaga ako. At least hindi na ako nag-iisa. Kaya mas sasaya siguro ako kapag nagkaapo na ako. Sandali silang natahimik. Si Jeric nakatingin lamang sa sahig. Pero sa gilid ng kanyang mga mata, nakikita niya si Lydia. Ang kanyang duster ay bahagyang nakalilis dahil sa pagkaka-cross leg nito. Pilit niyang iniiwas ang tingin pero mahirap. Ikaw Jeric, biglang sabi ni Aling Lydia. Hindi ka ba naiinip dito? Alam kong bagong kasal lang kayo. Baka nababawasan ang kalayaan yung mag-asawa dahil kasama niyo ako. Alam mo na, yung mga bagay-bagay tuwing gabi, baka naiilang kayo sa akin ha? Iba pa rin kasi talaga pagka sarili niyo ang bahay. Napakamot si Jeric ng batok. Naku hindi naman ho. Sa totoo lang nakakagaan nga po ng loob kasi nandyan kayo. Mas kumpleto. Napangiti si Lydia. Nakakatuwa ka talaga. Babait ka at marunong gumalang. Marunong pamambola. Nagkatitigan silang dalawa. Si Jeric pilit na ngumingiti para iwasan ang tensyon. Pero hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang damdamin sa ilalim ng mga salita ni Lydia. Alam mo, dagdag pa ng ginang, kung hindi ka lang asawa ng anak ko, baka isipin kong... Bigla siyang natigil magsalita at ngumiti ng pilya. Medyo nag-init ang tenga ni Jeric. Ano pong ibig niyong sabihin? Umiling si Lydia, tsaka tumawa ng mahina. Wala. Kalimutan mo na yon. Hayaan mo na. Baka kasi kung saan pa mapunta yung usapan natin eh. Pero sa loob-loob ni Jeric, alam niyang may laman ang biro ng ginang. Para bang may bagay na nabuksan na matagal nang nakatago. Maya-maya'y umalis si Lydia at nagtungo sa kusina. Pagbalik nito, may dala na itong 2 tasa ng gatas. O siya, itong pampatulog. Huwag ng kape dahil baka lalo tayong hindi makatulog. Kinuha ni Jeric ang tasa. Salamat po. Habang umiinom, nagpatuloy ang usapan nila. Mula sa simpleng alaala ng kabataan ng ginang hanggang sa mga payo niya tungkol sa buhay may asawa. Ngunit sa bawat tawa, sa bawat saglit na titigan, ramdam ni Jeric ang kakaibang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hanggang sa dumating ang punto na parang nakalimutan na nila ang oras. Si Joanne, tahimik nang natutulog sa taas. Samantalang sila, parang 2 taong matagal nang magkakilala. Jeric, mahinang sabi ni Lydia. Kung sakali na may sikreto ka, marunong ka bang magtago? Napatingin na si Jeric sa kanya. Hindi makasagot. Ngumiti si Lydia, tsaka dahan-dahang tumayo. O siya, sige na. Magpahinga ka na. Baka isipin pa ni Joanne pinupuyat ko ang asawa niya. Iniwan niya si Jeric na naguguluhan. At habang paakyat si Lydia sa hagdan, hindi maiwasan ni Jeric na sundan ng tingin ang bawat hakbang nito. At doon niya napagtanto. Nagsisimula na siyang mahulog sa tukso ng sariling biyanan. Lumipas pa ang mga araw.
Hindi naging madali ang lahat para kay Jeric. At nang gabing yun, maaga pa lang ay pumasok na sa kwarto si Joanne para maghanda ng mga lesson plan. Hanggang sa nakatulog na naman to dahil sa pagod. Naiwan si Jeric sa may sala, nakaupo at walang magawa, habang si Lydia naman ay abala pa sa kusina. "O Jeric, gising ka pa? Bakit hindi ka pa matulog?" Tawag ng ginang mula sa lababo. Hindi pa rin ho ako antok eh." Sagot niya, sabay tayo para lumapit dito. "Kayo po, hindi pa rin ho kayo matutulog?" Ngumiti ang ginang habang pinupunasan ng kamay. "Hindi ako agad nakakatulog kapag malamig ang panahon. Gusto mo muna ng kape?" "Oho, pero ako na po ang gagawa." Alok ni Jeric. "Baka pagod na ho kayo eh." Tinitigan siya ni Lydia at bahagyang natawa. Aba, marunong na rin palang mag-alaga ang manugang ko. Pagkalipas ng ilang minuto, sabay silang naupo sa may beranda. Malamig ang hangin at may ambon pang marahang pumapatak. Tahimik silang sumisimsim ng kape. Pareho yatang may iniisip. "Jeric?" Biglang sambit ni Lydia. "Masarap din palang may kasama ulit dito sa bahay, no?" Dahil sa sobrang saray kong mag-isa, hindi ko akalain na mangyayari ulit to. Yung may makasabay sa araw-araw at gabi. Sandali itong natigilan bago nagpatuloy. Simula nung mawala yung tatay ni Joanne, pakiramdam ko mag-isa na lang ako habang buhay. Nakikinig lamang si Jeric. Ramdam ang bigat sa tinig ng ginang. "Hindi siguro madali man, Lydia?" Napatingin agad si Lydia at bahagyang ngumiti. "Ayokong marinig talaga yung mana yan kapag tayong dalawa lang." Natigilan si Jeric. "Bakit naman?" "Ewan ko." Sagot niya. Mahina pero diretso. "Iba kasi ang pakiramdam kapag ikaw ang tumatawag ng pangalan ko." Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng dibdib ni Jeric. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pinapanood niya ang ginang habang umiinom ng kape. Makinis pa rin ang balat, fit ang katawan, at may kakaibang alindog na ngayon lang niya napansin ng husto. Nagtagpo na ang kanilang mga mata. Walang nagsasalita, pero sapat na ang katahimikan para maramdaman nilang may nabubuong lihim sa pagitan nila. Nang biglang umihip ang malamig na hangin, napayakap si Lydia sa sariling balikat. Wala nang inisip si Jeric. Agad niyang inakbayan to. At imbis na lumayo, mas lalo pang dumikit sa kanya si Lydia. "Nilalamig ka ba?" Bulong ni Jeric. Nagkatitigan silang dalawa. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang muka. "Lydia." Hindi na nakasagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang muka at nagsalubong ang kanilang mga labi. Isang mariing halik na puno ng pagkabigla at pananabik. Nagtagal iyon ng ilang segundo bago sila parehong kumalas at parehong humihingal. Hindi dapat to. Halatang nanginginig ang tinig ni Lydia. "Alam ko ho," sagot ni Jeric. Ngunit muli niyang hinawakan ang kamay ng ginang. Mahigpit at tila ayaw bitawan. At sa katahimikan ng gabing yun, habang umuulan sa labas at natutulog si Joanne sa loob, nagsimula ang isang lihim na tukso na babago sa buhay nilang tatlo. Isang hating gabi. Sa kwarto ay mahimbing na natutulog si Joanne matapos ang maghapong trabaho. Samantalang si Jeric ay hindi mapakali. Lumabas siya noon ng silid at naglakad papunta sa beranda. Doon niya naabutan si Lydia, nakaupo at tila hinihintay siya. "Hindi ka pa rin makatulog?" tanong ni Lydia. Mahina ang boses. Umiling si Jeric. "Hindi ako makatulog." "Hindi ko alam kung bakit pero baka kasi sa kakaisip sa'yo." Ngumiti si Lydia. May lambing sa mga mata. Baka naman sobra ka nang nag-iisip ha?" Umupo si Jeric sa tabi niya. Sa simoy ng malamig na hangin, muling nagtagpo ang kanilang mga mata.
At gaya ng mga gabing lumipas, tila may puwersang humihila sa kanila na hindi na nila kayang pigilan. Lydia, mahinang sambit ni Jeric sabay hawak sa kamay nito. Jeric. Wika nito na hindi binawi ang kamay. Sa halip, mas lalo pa itong hinigpitan. Wala nang ibang salita. Dahan-dahan nilang nilapit ang kanilang mga muka at muling nagsalubong ang kanilang mga labi. Unay marahan, puno ng kaba, hanggang sa naging mariin. Masidhing halik na punong-puno ng damdamin at matagal nang kinikimkim na tukso. Napayakap si Jeric sa ginang at si Lydia naman yumakap din ng pabalik. At sa katahimikan ng gabing yon, para bang sila lang ang tao sa mundo. Pero hindi nila alam. Nagising si Joanne sa loob ng silid. Nauuhaw at bumangon para kumuha ng isang basong tubig. Paglabas nito ng silid, natigilan siya sa nakita. Sa labas, ang asawa at ang kanyang ina, magkahawak kamay at naghahalikan sa beranda. Diyos ko, halos hindi siya makahinga sa pagkagulat. Ang baso sa kanyang kamay ay nalaglag at nabasag sa sahig. Nagulat sina Jeric at Lydia na agad na naghiwalay. Nanlalaki ang mga mata ni Joanne, puno ng luha at galit ang mga mata. Anong ginagawa niyo? Sigaw niya. Nanginginig ang boses. Jeric, Ma, paano niyo nagawa sa akin to? Anak, makinig ka muna. Halos naiiyak na si Lydia habang lumalapit. Huwag ka munang lumapit. Sigaw ni Joanne. Umatras na parang tinutulak ang hangin. Ma, nanay kita. Dapat ikaw ang nagtatanggol sa akin. Pero bakit ikaw pang umagaw sa asawa ko? Si Jeric ay halos hindi makatingin. Joanne, mahal. Mahal? Tumili si Joanne. Huwag mo akong tawaging mahal. Niloloko mo ko, Jeric. Nilalapastangan mo ang tiwala ko. At kanino? Sa kanya? Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa sala. Umiyak si Joanne at paulit-ulit na sinusumbatan ng dalawa. Si Lydia na may halos nagmamakaawa, pilit na pinapaliwanag na hindi niya sinasadya. Nanadala lamang sila ng sitwasyon. Ngunit para kay Joanne, wala nang sapat na dahilan. Kinabukasan, maagang nag-impake si Joanne. Hindi na siya nakipag-usap pa. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa bahay habang hawak ang maleta. Nakita pa niya magkasama sina Jeric at Lydia sa beranda. Parehong walang masabi, parehong lugmok sa hiya at sakit. Hindi ko kayo mapapatawad. Bulong ni Joanne bago tuluyang lumabas ng bahay. Lumipas ang mga buwan, si Joanne ay lumapit o lumipat ng tirahan. Nagsimulang ayusin ang sarili at kalaunan ay nagdesisyong mag-abroad. Sa ibang bansa, pilit niyang nilimot ang sakit at ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Ngunit isang araw, habang nagbabasa siya ng mensahe mula sa kakilala sa Pilipinas, bumungad ang balitang kinayanig muli ng kanyang puso. Si Jeric at Lydia, nagsasama na sila ngayon. Napatigil si Joanne. Luhaan ngunit matatag. Hindi niya alam kung dapat siyang magalit muli o tanggapin na lang na yun na ang pinili ng dalawa. Ang malinaw lang sa kanya, wala na siyang babalikan. Sa huli, naiwan kay Joanne ang matinding sugat ng pagtataksil. Kay Jeric at Lydia, isang bawal na pagmamahalan na pinili nilang ipaglaban kahit kapalit ay ang pamilya. At sa katahimikan ng gabi sa ibang bansa, muling bumulong si Joanne sa sarili. Hindi ko man makakalimutan ng sakit. Matututunan ko ring mabuhay nang wala sila. 2 taon ang lumipas mula nung umalis si Joanne at iwan ang lahat. Sa ibang bansa ay natutunan niyang muling itayo ang sarili. Ngunit dala pa rin ang sugat ng pagtataksil. At habang nasa trabaho siya, minsan ay naiisip niya ang paano kung hindi sila tumira sa bahay ng kanyang ina. Baka hindi ganoon ang nangyari.
Samantalang sa Pilipinas, nakaupo si Lydia sa kanilang bakuran habang pinagmamasdan si Jeric na abala sa pag-aayos ng motor. Sa mga mata ng mga kapitbahay, isa siyang babaeng matapang na pinili ang sariling kaligayahan. Ngunit sa kanyang puso, may bigat na hindi niya kayang iwaksi. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid at nakahiga siya sa tabi ni Jeric, bumabalik sa isip niya ang mga mata ng kanyang anak noong araw na nahuli sila. Ang sakit at galit ni Joanne ay parang sumpang hindi niya matatakasan. Oo, pinili niyang sundin ang damdamin niya para kay Jeric. Isang pagmamahal na bawal, ngunit masyadong matindi para talikuran. Pero kapalit nito, nawala ang anak niya, ang nag-iisang anak niya, na minahal niya higit pa sa sarili. Minsan ay tinatanong niya ang sarili habang nakatitig sa kisame. Anak, patawad. Hindi niya alam kung kailan darating ang araw ng kapatawaran. At kung darating man yun, baka huli na. At dito na natapos ang lahat. Isang kwento ng pag-ibig na pinaglaban, laban sa tama. At isang sugat na iniwan sa pagitan ng mag-ina na baka hindi na muling maghilom. Ito po ang inyong lingkod, Miss Callie. Sana'y nag-enjoy kayo.